unifying all Filipinos. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Let's test your knowledge patungkol sa Comprehensive Driver's Education. Taon ng maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation. Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicles Users Charger MVUC? Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada? Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. Kailan dapat gamitin ng driver ang kanyang helmet? Ano ang dapat mong gawin upang tumagal ang gamit at kaayusan ng iyong headlight? Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? Ang 30 araw na suspension ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada? Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo? Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo? Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? Maaari bang pahintulutan ng driver ang siklista na sumabit sa kanyang sasakyan? Kailan maaaring mag-overtake sa kanan ng maingat sa isang sasakyan sa matataong lugar? Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan? Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya? Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? Ano ang maaaring ibigay na klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? Ayon sa Children's Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban sa ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho? Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test?
Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangan gumamit ng child restraint system? Saan ka maaaring manatili kung nagmamaneho sa expressway na may 200 patungo sa isang direksyon? Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge or MVUC? Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator's Permit or TOP sa pagmamaneho? Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? Kailan maaaring mag-overtake sa kanan ng maingat sa isang sasakyan sa matataong lugar? Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? Ano ang dapat ilagay ng isang driver sa dulo ng kargamento na sumobra sa 1 metro ang haba sa kanyang sasakyan? Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang inyong lisensya ay may DL Code B? Ano ang maaaring mangyari kung ang isang driver ay hindi malampasan ang stress o tension? Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina? Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229? Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? Ano ang layunin ng rumble strip sa kalsada? Ano ang dapat mong gawin paglapit sa kumikislap na dilaw na ilaw trapiko? Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? Sino ang di sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children's Safety on Motorcycles Act? Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo? Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng preno? Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle Users Charge or MVUC? Ano ang dapat gawin ng isang driver kung hindi niya maitabi ang sasakyan at may mabilis na paparating na ambulansya? Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay: ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror ng bago umalis sa paradahan, dapat mong ang sasakyan ay nakaparada or park kung anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at
Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot or mag-overtake kung sa iyong panig ay ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay Rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Hindi dapat lumusot or mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung ikaw ay nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80 kph nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina? Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Kung parating ka sa isang korbada, ano ang dapat mong gawin? Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag-inspeksyon ng isang sasakyan? Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pa itaas, nakakatiyak ka na siya ay sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, ang dapat gamitin na senyas ay ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis? Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay kung umilaw ang brake lights ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang ang isang driver ay itinuturing na professional kung sa isang sangandaan or intersection na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay? Kung ang driver ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang lisensya niya ay nawala? Sa isang sangandaan or intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating. Aling sasakyan ang may karapatan sa daan? Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada? Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang puok tawiran? Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan? Ilang pulgada maaaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan?
Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon? Ang paggamit ng huwad or fake na lisensya ay pinagbabawal at may parusa. Maaari kang lumusot or mag-overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung ang lisensyang non-professional ay para lamang sa ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Important reminders. We do not provide direct assistance with LTO. Ang video na ito ay ginawa upang magbigay ng impormasyon lamang. Kung kayo ay may questions and other clarification, please visit ang nearest LTO sa inyong area. Did you find this video helpful? Let us know your thoughts at ilagay sa ating comment section. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell upang maging updated ka sa mga bagong uploads at susunod na videos. Thank you for watching!